Scalpel. Ang boses ni Captain Angela Reyes ay kalmado at matatag, isang munting isla ng katiwasayan sa gitna ng rumaragasang bagyo sa labas at sa loob ng maliit na medical tent. Ang bawat hagupit ng hangin sa yero ng bubong ay tila isang sigaw at ang bawat patak ng ulan ay parang mga balang tumatama sa kanilang munting kanlungan. Sa ilalim ng kumukurap na ilaw na debaterya, nakahandusay ang isang maliit na katawan. Isang batang lalaki, hindi hihigit sa 8 taong gulang, na may malalim na sugat sa tagiliran, dulot ng isang tumilapong yero. "Pressure is dropping, Captain," mabilis na sabi ng medic sa kanyang tabi. Hindi sumagot si Angela. Ang buong atensyon niya ay nasa dulo ng kanyang mga daliri, sa delikadong paghiwa at paghahanap sa ugat ng pagdurugo. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng dugo, antiseptic, at ng basang lupa. Ito ang pabango ng kanyang tungkulin. Ilang minuto ang lumipas na tanging tunog lang ng mga instrumentong metal at ng utos ni Angela ang maririnig. Pagkatapos, sa wakas, isang buntong hininga. "Got it." Suture. Nang matapos ang huling tahi, saka lang naramdaman ni Angela ang pagod na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang likod niya ay nananakit, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ngunit nang tignan niya ang monitor at makita ang stable na vital signs ng bata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang buhay na naman ang naisalba. Ang biyahe pa uwi ay malabo sa kanyang isipan. Ang military truck ay maingay, ngunit sa isip ni Angela ay payapa. Pagod siya, pero isang pagod na may kabuluhan. Nang ihatid siya sa gate ng kanilang mansyon sa isang marangyang subdivision, ang katahimikan ay halos nakakabingi kumpara sa kaguluhan na kanyang iniwan. Ang malaking bahay ay naliligo sa liwanag, bawat bintana ay tila isang gintong mata na nakatingin sa kanya. Pumasok siya sa pinto. Dahan-dahang hinubad ang kanyang combat boots na puno ng putik. Ang malamig na marmol ng sahig ay gumising sa kanyang mga paa. "Carlo?" Tawag niya sa asawa. Walang sumagot. Naglakad siya papasok sa sala. At doon, nakita niya si Carlo. Nakatayo ito malapit sa grand piano. Suot ang isang mamahaling suit. May hawak na kopita ng alak. Hindi ito lumingon. "You're late," sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol sa sahig. "The gala ended an hour ago." Napabuntong hininga si Angela. "I'm sorry. May emergency operation kami. Isang bata." "Lagi namang may emergency, hindi ba?" Putol ni Carlo. Sa wakas ay humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng inis. "Do you have any idea how embarrassing it was? To be there alone, answering questions about where my wife is? Ang asawa ng CEO, nasaan? Nasa gitna na naman ng putikan." Napayuko si Angela. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila dinoble ng bigat ng mga salita ni Carlo. "Trabaho ko ito, Carlo." Lumapit si Carlo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At ang tingin nito ay huminto sa isang mantsa ng tuyong dugo sa manggas ng kanyang uniforme. Napangiwi ito na para bang nakakita ng isang bagay na nakakadiri. "Tignan mo ang sarili mo," mahinang sabi nito, puno ng pagkasuklam. "You look dirty. Hindi ka mukhang asawa ng isang CEO. Mukha kang kawawa." Dugo. Sa gisag ng buhay na kanyang isinalba. Pero sa mata ni Carlo, isa lang itong dumi. Hindi na nagsalita si Angela. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila isang pag-angat sa isang bundok. "Angela," huminto siya, ngunit hindi lumingon. "Ayusin mo ang sarili mo. We need to maintain an image para sa kumpanya, para sa atin." Pumasok siya sa kanilang kwarto at dumiretso sa banyo. Hinubad niya ang uniforme na sagisag ng kanyang karangalan,
Ngunit sa paningin ng kanyang asawa ay sagisag ng kahihiyan. Tumayo siya sa ilalim ng shower, hinayaan ng mainit na tubig na hugasan ng putik, ang pawis, at ang amoy ng dugo sa kanyang katawan. Ngunit hindi nito kayang hugasan ng sakit na unti-unting tumutusok sa kanyang puso. Nang lumabas siya, nakita niya si Carlo na nakaupo sa gilid ng kama. May itinapon ito sa ibabaw ng kumot. Isang makintab na magazine. Nasa cover si Carlo nakangiti, matagumpay. Ang headline, Carlo Del Mundo, Businessman of the Year. Tumingin si Carlo sa kanya, ang mga mata nito ay walang emosyon. Ito ang mundo ko, Angela. At sa mundong ito, kailangan ko ng reyna, hindi sundalo. Ang salamin ay nagsinungaling sa kanya. Ang babaeng nakatitig pabalik kay Angela ay isang estranghero. Nakasuot ito ng isang emerald green na gown na bumabagay sa kanyang balat. Ang tela ay malambot at dumadaloy na parang tubig. May mga diamanteng hikaw sa kanyang mga tainga at ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang labi ay may kulay ng alak at ang kanyang mga mata ay pinalamutian ng banayad na anino. Maganda siya. Perpekto. At hindi niya ito kilala. Hinawakan ni Angela ang kanyang mukha. Sa ilalim ng mamahaling foundation, nandoon pa rin ang bakas ng pagod. Kung tititigan niyang mabuti, makikita pa rin niya ang captain ng military, ang doktor na handang isugal ang buhay para sa iba. Ngunit ngayon, natatabunan siya ng lahat ng kintab na ito. Siya ay isang manika na binihisan para sa isang pagtatanghal. At si Carlo ang puppeteer. Are you ready? Ang boses ni Carlo ay pumasok sa kwarto. Formal, walang init. Tumangulang si Angela, hindi makapagsalita. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag mula sa kama at sumunod sa kanyang asawa. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, ramdam niya ang bigat ng bawat alahas, ng bawat piraso, ng mamahaling damit. Ang mga ito ay hindi palamuti. Ang mga ito ay tanikala. Ang venue ng gala ay isang malaking ballroom na kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Ang hangin ay puno ng tunog ng mahinang musika ng violin at ng bulungan ng mga mayayamang panauhin. Lahat ay nakangiti, lahat ay nag-uusap, ngunit para kay Angela, ang lahat ay isang malaking pagkukunwari. Darling, lumapit si Carlo. Inakbayan siya. Ang nangiti nito ay para sa mga kamera, para sa mga matang nakatingin. Remember to smile. You are Mrs. Del Mundo tonight. Tumango si Angela at ipinaskil ang isang nangiti sa kanyang labi. Isang nangiti na kasing peke ng mga bulaklak sa bawat mesa. Hindi nagtagal. Isang babaeng may perpektong postura at malamig na mga mata ang lumapit sa kanila. Si Doña Esmeralda, ang ina ni Carlo. Magandang gabi po, tita. Bati ni Angela. Ngumiti si Doña Esmeralda, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Angela, iha, you look stunning, sabi nito. Ang boses ay matamis na may pahiwatig ng lason. I'm glad you chose to wear a gown tonight. Hinaplos nito ang tela ng damit ni Angela. Mas bagay sa iyo ang sutla kaysa sa putik, iha. Naramdaman ni Angela ang pag-init ng kanyang pisngi. Isang direktang sampal na binalot sa isang papuri. Yumuko na lang siya ng bahagya. Salamat po, tita. Nagsimula ang programa. Tinawag si Carlo sa entablado para magbigay ng talumpati. Tumayo si Angela sa tabi ng stage, pumapalakpak kasama ng iba. Pinapanood niya ang kanyang asawa na magsalita tungkol sa pagtulong sa kapwa at sa responsibilidad ng mga may kaya na ibalik ang biyaya sa lipunan. Ang bawat salita ay parang isang kabalintunaan. Ang lalaking nagsasalita tungkol sa pagtulong ay ang parehong lalaki na tinawag ang kanyang trabaho na isang kahihiyan. Naramdaman ni Angela ang isang guwang sa kanyang dibdib, isang kalungkutan na hindi kayang punan ng anumang kayamanan.
Pagkatapos ng talumpati, pinagkaguluhan si Carlo ng mga bisita. Si Angela ay nanatili sa kanyang tabi. Isang tahimik na anino, isang magandang palamuti. Captain Reyes? Isang boses ang tumawag sa kanya, isang boses na pamilyar at puno ng respeto. Lumingon si Angela at nakita ang isang lalaking nakaunipormeng formal. Lieutenant Marco? Sabi ni Angela. Hindi maitago ang pagkagulat. Anong ginagawa mo rito? Na-invite po ang unit natin, ma'am, bilang pasasalamat sa rescue efforts noong nakaraang bagyo. Magalang na sagot ni Marco. Ang tingin nito ay diretso at tapat, walang pagkukunwari. Sa mga mata ni Marco, hindi siya si Mrs. Del Mundo. Siya si Captain Reyes. Isang munting ngiti, isang totoong ngiti, ang unang sumilay sa labi ni Angela ngayong gabi. I'm glad to see a friendly face. Bago pa man makasagot si Marco, isang matabang lalaki na kasosyo sa negosyo ni Carlo ang lumapit sa kanila. Carlo, my friend, and this must be your lovely wife, sabi nito. Binalingan si Angela. Ma'am, I've heard so much about you. Carlo tells me you're quite the accomplished woman. Ano nga po ulit ang inyong propesyon? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angela. Ito na, isang pagkakataon para sabihin ang kanyang ginagawa, ang bagay na nagbibigay sa kanya ng karangalan. Ngumiti siya sa lalaki at bubuksan na sana ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit inunahan siya ni Carlo. Ah, si Angela, sabi ni Carlo. Tumatawa ng malakas habang inaakbayan siya ng mahigpit. Angela has a little hobby with the military, but her main career is being my wife. Ang tawa ng kausap nila ay umaling-aungaw sa tainga ni Angela. Ang mga salita ni Carlo ay parang mga dagang tumusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang pekeng ngiti ay nanigas sa kanyang labi. Nakatayo siya doon, sa gitna ng karangyaan, suot ang mamahaling damit at alahas sa tabi ng kanyang matagumpay na asawa. Pero sa sandaling iyon, hindi pa siya kailanman naramdamang ganito kamaliit, kawalang halaga. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gala ay lumipas sa isang nakabibinging katahimikan. Si Angela at Carlo ay gumagalaw sa loob ng malaking bahay na parang dalawang multo, nagkakasalubong sa pasilyo ng walang imikan, kumakain sa iisang mesa nang hindi nagtitinginan. Ang malamig na pagtrato ni Carlo ay mas masakit pa kaysa sa hayagang galit. Ito ay isang parusa, isang pagpaparamdam sa kanya na siya ay isang malaking pagkabigo. Gabi-gabi, sinusubukan ni Angela na matulog, ngunit ang mga salita ni Carlo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Her main career is being my wife. Isang karera na para sa kanya ay isang hawla, isang gabi, habang sila ay nakaupo sa sala at nanonood ng balita sa TV. Isang business channel na palaging pinipili ni Carlo. Ang pamilyar na tunog ng breaking news alert ay pumunit sa katahimikan. Biglang nagbago ang nasa screen. Mga imahe ng mga gusaling gumuho, mga kalsadang may malalaking bitak, at mga mukha ng mga taong umiiyak at natataranta. Isang malakas na lindol ang yumanig sa probinsya ng Surigao, sabi ng news anchor. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Maraming mga istruktura ang nasira at daan-daan ang pinangangambahang naipit sa ilalim ng mga guho. Napatayo si Angela. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat pagsasanay na kanyang pinagdaanan, ay biglang nagising. Ang pagiging asawa ni Carlo ay nawala. Ang natira ay si Captain Reyes. Kasabay noon, ang kanyang cellphone sa ibabaw ng center table ay nagring. Isang pamilyar na tunog ng alerto mula sa kanilang headquarters. Bago pa man niya ito sagutin, alam na niya. Kinuha niya ang telepono. Reyes speaking? Nakinig siya ng ilang segundo. Ang kanyang mukha ay nagiging mas seryoso sa bawat salitang naririnig. Copy. I'll be there in an hour. Ibinaba niya ang tawag. Nang humarap siya, nakatayo na si Carlo. Ang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang galit.
Don't even think about it, sabi ni Carlo. Ang boses ay mababa at mapanganib. Kailangan ako doon, Carlo. Mahinahong sagot ni Angela, ngunit may bakal sa kanyang tono. My unit has been activated. We're being deployed. Deployed? Tumawa si Carlo, ngunit ang tawa ay walang saya. Angela, nakita mo ba ang mga imahe? Guguho ang mga bundok. Ito ay isang suicide mission. At para saan? Para sa mga taong hindi mo naman kilala? Tungkulin ko ito. Ang tungkulin mo ay dito. Sigaw ni Carlo. Itinuro ang sahig na marmol. Ang tungkulin mo ay sa akin. Sa pamilyang ito. Iniisip mo ba kung anong sasabihin ng mga tao? Ang asawa ni Carlo Del Mundo, nagpapakamatay sa kung saang probinsya. Doon na napuno si Angela. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtitimpi mula sa gabi ng gala, ay sumabog. Hindi ito tungkol sa sasabihin ng mga tao, Carlo. Ito ay tungkol sa mga buhay na maaring mailigtas. Sagot niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Paano mo nagagawang tumayo dyan at pag-usapan ng reputasyon habang may mga taong nag-aagaw buhay? Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa sa kanila. Ang mga salita ay dapat maging matamis. Ngunit para kay Angela, ang mga ito ay makasarili. At sa isang iglap, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mukha ng isang batang hindi niya nailigtas sa isang misyon noon. Ang maliit na kamay nito na lumamig sa kanyang palad. Iyon ang kabiguan na habang buhay niyang papasanin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring tumalikod ngayon. Hindi mo naiintindihan, bulong niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mas pinipili mo ang hobby mo na yan kaysa sa akin. Hindi ito hobby yon, Carlo? Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Ito ako. Tumalikod siya. Hindi na hinintay ang sagot ni Carlo. Naglakad siya ng mabilis paakyat sa kanilang kwarto. Bawat hakbang ay puno ng bigat ng kanyang desisyon. Binuksan niya ang kanyang aparador, nilagpasan ang mga hanay ng mga eleganteng bestida at blusa, at kinuha ang kanyang nakatuping uniforme. Habang nagbibihis siya, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Ito ang kanyang balat. Ito ang kanyang katotohanan. Nang mag-zipper siya ng kanyang combat boots, nakita niya si Carlo na nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa hamba. Pinapanood siya ng mga matang malamig na parang yelo. Hindi na ito nagsasalita. Ang katahimikan nito ay isang pader sa pagitan nila. Kinuha ni Angela ang kanyang nakaimpake ng go bag. Naglakad siya papalapit sa pinto. Dadaan sana sa tabi ni Carlo, ngunit humarang ito. Tumingin siya sa mga mata nito. Naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa. Wala siyang nakita. Umalis ka sa daan, Carlo. Hindi ito gumalaw. Please. Sa wakas ay tumabi ito. Naglakad si Angela palabas ng kwarto, pababa ng hagdanan, patungo sa pintuan ng kanilang bahay, ng kanilang buhay. Nang ang kamay niya ay nasa doorknob na, narinig niya ang boses ni Carlo mula sa kanyang likuran. Mahina. Walang emosyon, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa oras na lumabas ka sa pinto na yan, Angela, para mo na ring tinapos ang lahat sa atin. Huminto ang kamay ni Angela sa doorknob. 1 segundo. 2 segundo. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, dahan-dahan, pinihit niya ito. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas sa malamig na hangin ng gabi. Iniwan sa kanyang likuran ang katahimikan ng isang ginintuang hawla. Ang hangin sa Surigao ay mabigat. Ito ay may amoy ng alikabok, ng basag na semento, at ng isang bagay na mas malalim, ang amoy ng lungkot. Sa bawat hakbang ni Angela sa mga guho, ang kanyang combat boots ay lumilikha ng alikabok mula sa mga pira-pirasong buhay na nawasak ng lindol. Mga bahay na naging bunton na lang ng yero at kahoy. Mga laruan ng bata
na nakakalat sa tabi ng mga sirang pader. Ang mga salita ni Carlo ay parang isang malayong ugong na lang sa kanyang isipan, nalulunod sa mas agarang tunog ng realidad, ang iyak ng mga nawalan, ang sigaw ng mga humihingi ng tulong, ang ugong ng mga heavy equipment. Dito, hindi siya si Mrs. Del Mundo. Dito, siya si Captain Reyes. At dito, may halaga ang kanyang bawat galaw. Captain, may isa pang pamilya na nalocate sa Sector 4. Naipit daw sa ilalim ng isang gumuhong hardware store. Report ni Lieutenant Marcos sa kanyang tabi. Ang mukha ay nababahira ng alikabok at pagod. Let's go! Mabilis na sagot ni Angela at sila'y nagmamadaling naglakad patungo sa direksyon na yon. Habang naglalakad sila, isang matandang babae ang nakaupo sa gilid ng daan. Tahimik na umiiyak habang yakap ang isang sirang picture frame. Walang imik na lumapit si Angela. Kinuha niya ang isa sa 2 piraso ng energy bar mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay sa kamay ng matanda. Tumingala ang matanda. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Tumangulang si Angela at nagpatuloy sa paglakad. Isang munting gawa. Ngunit sa lugar na ito, kung saan ang lahat ay kinuha, ang isang maliit na kabutihan ay isang malaking pag-asa. Pagdating nila sa Sector 4, ang tanawin ay mas malala. Isang 3 palapag na gusali, ang halos naging patag. Ang mga rescuer ay desperadong nag-aalis ng mga tipak ng semento. May naririnig kaming iyak ng bata. Sigaw ng isa sa mga rescuer. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angela. Saan? Tanong niya. Itinuro ng lalaki ang isang maliit na butas sa pagitan ng 2 malaking tipak ng pader. Doon po, Captain. Pero masyadong masikip. Hindi kasya ang aming mga gamit. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Angela at sumilip sa butas. Madilim sa loob, ngunit narinig niya ito. Isang mahinang hikbi. Bata, naririnig mo ba ako? Malumanay na tawag ni Angela. Huwag kang matakot. Andito na si Ate Captain. Ilalabas ka namin dyan. Nanay, si Nanay. Sagot ng maliit na boses. Ililigtas din natin si Nanay mo, pangako, sabi ni Angela. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Give me a flashlight and a crowbar. Ako ang papasok. Pero Captain, delikado. Pagtutol ni Marco. That's an order, Lieutenant. Matigas na sabi ni Angela. Walang nagawa si Marco kundi iabot ang mga gamit. Dahan-dahang ipinasok ni Angela ang kanyang katawan sa masikip na espasyo. Ang mga matutulis na dulo ng mga bakal ay sumasayad sa kanyang uniforme. Ang alikabok ay nakakasuffocate. Sa loob, nakita niya ang isang batang babae. Mga 6 na taong gulang na naipit ang paa sa ilalim ng isang kahoy na estante. Sa tabi nito ay ang kanyang ina. Walang malay. Okay, baby girl, makinig ka sa akin, sabi ni Angela. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Kailangan nating alisin yan sa paa mo, ha? Habang dahan-dahan niyang ginagamit ang crowbar para iangat ang estante, biglang yumanig ang lupa. Isang aftershock. Narinig ni Angela ang sigawan mula sa labas. Ang mga maliliit na bato at alikabok ay nagsimulang mahulog mula sa itaas. Ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang gumiwang. Ang instinct ni Angela bilang sundalo at doktor ay iisa, protektahan ang buhay. Walang pag-iisip, agad niyang dinapaan ang bata. Ginawang panangga ang sarili niyang likod. Naramdaman niya ang pagbagsak ng mga debris sa kanya. Isang malakas na tama sa kanyang helmet. Mga gasgas sa kanyang braso. At pagkatapos, isang matalim na kirot na parang kidlat na gumuhit mula sa kanyang kanang binti hanggang sa kanyang kamalayan. Napapikit siya sa sakit. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nang huminto ang pagyanig, ang sakit ay naroon pa rin. Matindi at pumipintig. Dahan-dahan siyang gumalaw.
Nailigtas niya ang bata. Ngunit may mali. May mali sa kanya. Captain! Captain Angela! Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Marco mula sa labas. Maya-maya, naramdaman niya ang mga kamay na humihilas sa kanya palabas. Nang mailabas siya sa liwanag, agad na dumapo ang tingin niya sa kanyang binti. Isang piraso ng rebar, isang bakal, mula sa gumuhong pader ang nakatarak dito. Ang dugo ay mabilis na kumakalat, ginagawang pula ang kulay kaki ng kanyang pantalon. Lumapit si Marco. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Angela sa kanya. Ang paningin ay nagsisimulang manlabo. Ang sakit ay nagiging isang malayong alon. Nailigtas ba natin sila? Bulong niya, bago tuluyang lamunin ng dilim. Ang paggising sa sarili niyang kama ay dapat nagdulot ng ginhawa. Ngunit para kay Angela, ang lambot ng Egyptian cotton sheets at ang amoy ng mamahaling fabric conditioner ay parang lason sa kanyang sistema. Pagkatapos ng ilang araw sa field hospital, kung saan ang bawat kumot ay may kwento ng pag-asa at paghihirap, ang karangyaan ng sarili niyang kwarto ay tila isang insulto. Dahan-dahan, siyang umupo. Iniingatan ang kanyang kanang binti na ngayon ay nababalot ng makapal na benda. Hindi malala ang sugat, sabi ng mga doktor. Walang permanenteng pinsala. Ngunit sa bawat pintig ng kirot, naaalala niya ang bigat ng gumuhong pader at ang takot sa mata ng batang kanyang iniligtas. Inabot niya ang saklay na nakasandal sa kanyang bedside table. Tumayo siya. Bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang balanse at pasensya. Inaasahan niyang makita si Carlos sa tabi niya. Marahil ay nag-aalala. Ngunit ang kabilang bahagi ng kama ay malamig at hindi nagalaw. Walang laman. Tapten siyang lumabas ng kwarto. Ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Nasaan si Carlo? Hindi ba nito alam na nakauwi na siya? Nakita niya ito sa sala. Nakatayo, nakatalikod sa kanya, at nakatitig sa isang malaking flat-screen TV na nakakabit sa dingding. Sa screen, ipinapalabas ang isang news report. At ang nasa gitna nito ay siya, ang kanyang mukha na marumi, ang kanyang uniforme na may dugo. Habang siya ay inilalagay sa isang stretcher ng kanyang mga kasamahan. Ang caption sa ilalim ng screen, Bayaning Doktor, sugatan sa pagliligtas ng isang pamilya, baksi anhong bituang kijay kumot din. Isang maliit na bahagi ng puso ni Angela ang umasa. Marahil, sa wakas, ay makikita ni Carlo ang halaga ng kanyang ginagawa. Marahil, ang makita siyang nasasaktan ay magigising nito. Carlo, mahinang tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Carlo. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala. Hindi rin ng awa. Ito ay puno ng isang bagay na mas masahol pa. Isang malamig at nag-aapoy na galit. So, you're home, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Itinuro nito ang telebisyon gamit ang kanyang baba. Sa screen, inuulit-ulit ang pagbuhat sa kanya. Sikat ka na. Pinag-uusapan ka sa lahat ng news channels, ang magiting na asawa ng CEO. Hindi nakapagsalita si Angela. Tignan mo ang ginawa mo. Biglang sigaw ni Carlo. Ang katahimikan ay biglang nabasag. Ang boses nito ay parang isang latigo na humampas sa hangin. Mukha tayong kaawa-awa. Isang pamilyang hindi ko kayang protektahan. Isang asawang kailangang magpasagasa sa gumuguhong pader para lang mapansin. Napaatras si Angela, napasandal sa pader para sa suporta. Hindi mo naiintindihan. May nailigtas akong bata, Carlo. Isang pamilya. Wala akong pakialam sa pamilyang yon. Ang mga ugat sa leeg ni Carlo ay lumitaw. Ang pamilya natin ang winawasak mo. Ang pangalan na pinaghirapan kong itayo, dinudumihan mo ng putik at dugo. Paano mo nasasabi yan? Bulong ni Angela. Ang mga luha ay nagsimula nang magbanta sa kanyang mga mata.
Ang pagmamahal. Hindi ba dapat pagmamahal? Putol ni Carlo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang pag-ibig ko, ginawa mong kadena. Isang kahihiyan. Bawat medalya na isasabit sa leeg mo ay isang sampal sa mukha ko. Isang paalala na hindi ako sapat para sa'yo. At doon, tumigil ang mundo ni Angela. Ang sakit sa kanyang binti ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang mas malalim, mas matinding kirot na dumurog sa kanyang dibdib. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo bago pa man pumatak. Ang natira na lang ay isang nakakatakot na kawalan, isang guwang. Ang pag-ibig na inalagaan niya, ang pag-ibig na ipinaglaban niya, ang pag-ibig na tiniis niya, sa isang iglap, naging abo. Wala nang natira. Dahan-dahan siyang naupo sa isang sofa. Ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang nawasak na puso. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngayon, isa na lang itong estranghero. Tumalikod si Carlo, ayaw na siyang tignan. Kinuha nito ang cellphone sa mesa at ibinato ito sa katabing upuan. Magpagaling ka, sabi nito. Ang boses ay muling naging malamig at walang pakiramdam. At pagkatapos, mag-resign ka na. Iyon na lang ang paraan para maisalba ang pamilyang ito. Ang mga araw ng paggaling ay naging mga pader. Bawat umaga, gigising si Angela sa parehong malambot na kama, sa parehong tahimik na kwarto. Si Carlo ay halos hindi niya nakikita. Umaalis ito bago pa man siya magising at umuuwi kapag mahimbing na ang tulog niya. Ang mansyon ay naging isang malaking selda na gawa sa marmol at salamin. Upang hindi malunod sa sariling isipan, ginugol ni Angela ang kanyang oras sa wheelchair sa harap ng malawak na bintana na nakatanaw sa perpektong hardin. Pinapanood niya ang paglipas ng oras sa pamamagitan ng paggalaw ng anino ng mga puno sa damuhan. Isang hapon, sa sobrang pagkainip, naisip niya ang isang bagay na makakapagbigay sa kanya ng kahit kaunting koneksyon sa mundo sa labas. Ang kanyang pundasyon, ang Pag-asa Foundation. Itinulak niya ang kanyang wheelchair papunta sa kanyang maliit na home office. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang kaibigan sa gitna ng dilim. Para malibang ang sarili, sinimulan niyang buksan ang mga folder ng pundasyon, binabasa ang mga ulat, tinitignan ang mga larawan mula sa mga dati nilang relief operations. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang mga larawan ng mga batang natulungan nila. Ito ang may halaga. Nagpatuloy siya sa pag-browse hanggang sa napadpad siya sa folder ng mga financial statements. Hindi niya ito karaniwang ginagawa. Mayroon silang accountant para dito. Ngunit ngayon, kailangan niya ng kahit anong mapaglilibangan. Binuksan niya ang pinakabagong listahan ng mga gastos para sa relief operations sa Surigao. Mga resibo para sa pagkain, tubig, gamot, tolda. Lahat ay pamilyar. Hanggang sa isang pangalan ng kumpanya ang nakaagaw ng kanyang pansin. Vital Source Medical Supplies Inc. Kumunot ang noo niya. Hindi niya maalalang nakipagtransaksyon sila sa kumpanyang yun dati. I-click niya ang file ng resibo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang transaksyon para sa 5 milyong pisong halaga ng N95 face mask. Ang presyo bawat isa ay halos triple sa karaniwang presyo sa merkado. Baka emergency purchase, bulong niya sa sarili. Sinusubukang bigyan ito ng katwiran. Kulang na siguro ang stocks ng dati naming supplier. Ngunit may kung anong hindi tama. Isang maliit na alarm bell ang tumutunog sa likod ng kanyang isipan. I-search niya ang pangalan ng kumpanya sa internet. Bago ito, kakaunti ang impormasyon maliban sa isang address ng opisina. Napahigpit ang hawak niya sa mouse. May isang tao siyang mapagkakatiwalaan. Isang taong hindi bahagi ng mundong ito ni Carlo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lieutenant Marco. Captain?
Kamusta na po kayo? Ang binti niyo. Bungad nito, puno ng pag-aalala. I'm fine, Marco. Recovering, sagot ni Angela. Pinilit na maging normal ang kanyang boses. Listen, may ipapakiusap sana akong pabor. Isang maliit na bagay lang. Pwede mo bang i-check ang isang kumpanya para sa akin? Nang tahimik lang. Anything for you, Captain. Ano po yon? Ibinigay ni Angela ang pangalan ng kumpanya. Vital Source Medical Supplies Inc. Gusto ko lang malaman kung sino ang may-ari at kung lehitimo ba ang operasyon nila. It just feels off. Masusunod po, Captain. Tatawagan ko po kayo kaagad kapag may nalaman na ako. Pagkababa ng tawag, sinubukan ni Angela na iwaksi ito sa kanyang isipan. Baka paranoia niya lang ito. Baka ang sakit na idinulot ni Carlo ay naghahanap lang ng ibang bagay na pagbubuntunan. Hindi niya magagawa ito. Hindi gagawin ni Carlo na gamitin ang pundasyon na itinayo niya mula sa kanyang dugot pawis. Hindi. Ilang oras ang lumipas. Malapit nang lumubog ang araw nang muling tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hello? Captain? Sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Mas seryoso kaysa kanina. May impormasyon na ako tungkol sa vital source. Huminga ng malalim si Angela. Ano yon? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya na para bang nag-aalangan si Marco na sabihin ito. Captain, ang kumpanyang yon, nakarehistro ito sa pangalan ng pinsan ni Sir Carlo at ang address, isa sa mga bodega ng kumpanya niya. Ang mga salita ni Marco ay bumagsak na parang mga tipak ng yelo sa nag-aalab na pagkalito ni Angela. Pinsan ni Carlo, bodega ng kumpanya niya. Ang mga piraso ng impormasyon ay hindi magkakatugma sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na ito ay isang malaking pagkakataon lamang. Marahil ay tinulungan lang ni Carlo ang kanyang pinsan na magsimula ng negosyo. Marahil ay nagkataon lang na ginamit nito ang isa sa mga bodega niya. Salamat, Marco. I appreciate it. Sabi niya sa telepono. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Kahit na ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Captain, may isa pa po. Dagdag ni Marco. Ang boses ay mas mababa ngayon. Ang pinsan ni Sir Carlo, mayroon siyang record ng estafa. Nakulong siya 2 taon na ang nakalipas. Doon na nagsimulang gumuho ang lahat ng pagtatangka ni Angela na maniwala sa isang inosenteng paliwanag. Pagkababa ng tawag, hinarap niya muli ang kanyang laptop. Ang pagod at sakit ng katawan ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na enerhiya. Ang kanyang isipan na sinanay para sa investigasyon sa medikal na larangan ay nagsimulang gumana sa ibang paraan. Alam niyang hindi niya maaaring harapin si Carlo nang walang matibay na ebidensya. Ang salita, laban sa salita, ay walang saysay. Kailangan niya ng katotohanan na hindi nito kayang baluktutin. Nagsimula siyang maghukay, hindi lang sa mga files ng pundasyon, kundi sa lahat ng bagay na konektado kay Carlo na may access siya. Bilang asawa niya, mayroon siyang access sa ilang mga shared online accounts, mga family cloud storage na hindi na pinapansin ni Carlo. Gabi na. Ang tanging liwanag sa kanyang opisina ay nagmumula sa laptop screen. Ang liwanag nito ay nagpipinta ng mga anino sa kanyang seryosong mukha. Humingi siya ng tulong kay Marco sa pamamagitan ng isang secure video call. Ang mukha ng tenyente sa isang maliit na bintana sa gilid ng kanyang screen ay kasing seryoso nang sa kanya. Marco, paki-cross-reference ang petsa ng transaksyon ng vital source sa lahat ng deliveries na natanggap natin sa Surigao. Utos niya, ilang minuto ng mabilis na pag-type at pag-click. Captain, sabi ni Marco, walang delivery na natanggap mula sa vital source. Ang lahat ng face mask na ginamit natin ay galing sa donasyon ng isang NGO at sa dati nating supplier. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Angela.
₱5 milyong nawala. Para sa isang produktong hindi kailanman dumating, nagpatuloy sila sa paghuhukay. At habang lumalalim ang gabi, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa mga anino ng mga numero at dokumento. Hindi lang ito isang transaksyon, marami pa. Mga pekeng resibo para sa mga gamot na sobrang mahal, mga bayad para sa mga serbisyong hindi kailanman naibigay. Lahat ay konektado sa mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak o malapit na kaibigan ni Carlo. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw, isang plano na maingat na inilatag. Ang huling pako sa kabaong ay dumating bandang 3:00 ng madaling araw. Sa isang lumang folder sa kanilang shared cloud na may label na personal, nakita ni Angela ang isang subfolder na may pangalan ng accountant ni Carlo. Sa loob nito may isang email thread. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang email mula mismo kay Carlo na ipinadala ilang linggo bago ang lindol. Ang subject, Pag-asa Fund Management. Ang nilalaman, Richard, kailangan nating i-liquidate ang ilang pondo mula sa P. Gamitin ang bagong setup na vital source. Make it look legit. Kailangan ko ng capital para sa bagong land acquisition sa Batangas. This is urgent and confidential. P. Pag-asa. Ang pundasyong pinangalanan niya bilang simbolo ng pag-asa. Ginamit ito ni Carlo. Ginamit siya nito. Ang pera na ibinigay ng mga taong may mabuting puso. Ang pera na dapat sana ay para sa mga biktima ng sakuna. Ang pera na dapat sana ay bibili ng gamot para sa mga sugatan at pagkain para sa mga nagugutom. Kinuha ito ni Carlo para bumili ng lupa. Binitiwan ni Angela ang mouse. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang naramdaman niya ay isang bagay na mas malalim pa sa galit. Isang pagtataksil na napakalaki na parabang ang mismong kaluluwa niya ay ninakawan. Hindi lang siya niloko bilang asawa, nilapastangan siya bilang isang sundalo, bilang isang doktor, bilang isang tao. Ang lahat ng pag-aalipusta, ang lahat ng masasakit na salita tungkol sa kanyang uniforme at sa kanyang trabaho, ngayon ay malinaw na. Hindi ito dahil sa kahihiyan. Ito ay dahil sa kasalanan. Nais ni Carlo na umalis siya sa serbisyo hindi para isalba ang pamilya, kundi para walang Captain Reyes na maaaring makatuklas sa krimen na ginagawa niya sa likod nito. Tumingin siya sa mukha ni Marco sa screen. Nakita nito ang lahat sa kanyang mga mata. Captain, anong gagawin niyo? Mahinang tanong ni Marco. Tumingin si Angela sa bintana. Sa dilim ng papalipas na gabi, sa lalong madaling panahon, sisikat na ang araw. At sa pagsikat nito, wala nang babalikan. Gagawin ko ang tama, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may lamig ng bakal. Ang nararapat. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng National Bureau of Investigation. Nagdial siya. Hello? Nais kong mag-report ng isang kaso ng pandaraya. Ang mga butil-butil na bula ng champagne ay masayang sumasayaw sa loob ng kristal na kopita ni Carlo. Itinaas niya ito, laban sa liwanag, mula sa bintana ng kanyang penthouse office. Hindi, sa kanyang bahay. Mas masarap magdiwang sa sarili mong teritoryo. Ngumiti siya. Ang bigat ng papel na may pirma niya sa kanyang mamahaling leather briefcase ay isang kaaya-ayang pakiramdam. Ang lupain sa Batangas, sa wakas, sa kanya na. Ang simula ng isang bagong imperyo, isang resort na pag-uusapan ng lahat. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang talino. Sa kanyang kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Uminom siya. Ang lasa ng tagumpay ay matamis. Naalala niya si Angela. Siguro ay nasa kwarto ito. Nagpapagaling, nagmumukmok, mabuti na rin iyon. Ang kanyang pagkakasugat ay isang biyaya na rin. Sa wakas, marahil ay natauhan na ito. Sa wakas, baka napagtanto na nito na ang lugar niya ay
dito, sa tabi niya, bilang isang reyna. Hindi sa gitna ng putik at dugo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag naitayo na niya ang resort, ipapakita niya rito ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Maiintindihan din nito balang araw. Lahat ng ito ay para sa kanila. Isang tunog ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang mahinang tunog ng saklay na tumatama sa sahig na marmol. Lumingon siya. Nakatayo doon si Angela sa may pasukan ng sala. Hindi ito nakapambahay. Nakasuot ito ng simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Angela, sabi ni Carlo, pilit ng ngumiti. Good, gising ka na. Halika, magdiwang tayo. We just closed the Batangas deal. Hindi gumalaw si Angela. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Ang bawat hakbang na tinutulungan ng saklay ay tila isang mabagal na paghatol. Huminto ito sa harap ng kanyang mesa na gawa sa mahogany. Mula sa kanyang likuran, kinuha nito ang isang manipis na Manila folder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang tunog nito, isang mahinang kalabog, ay umaling-awngaw sa katahimikan. Ano na naman eto, Angela? Another drama? Sabi ni Carlo. Ang inis ay nagsisimulang pumalit sa kanyang magandang pakiramdam. Hindi sumagot si Angela. Tinitigan lang siya nito. Sa mga mata nito, may nakita siyang bagay na hindi pa niya nakita dati. Hindi galit, hindi lungkot. Ito ay awa. Dahil sa titig na yon, kinuha ni Carlo ang folder. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay isang bank statement mula sa Pag-asa Foundation. May naka-highlight na transaksyon, isang withdrawal ng 5 milyong piso. Kumunot ang noo niya. Inilipat niya sa susunod na pahina. Isang kopya ng resibo mula sa Vital Source Medical Supplies Inc. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat. Inilipat niya muli. Isang kopya ng business registration ng Vital Source. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang pinsan at ang address ng kanyang bodega. Naramdaman niya ang malamig na pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. At ang huli, isang nakaprint na kopya ng email, ang email niya sa kanyang accountant. Ang mga salitang isinulat niya mismo ay tila tumatalon mula sa papel at sumasampal sa kanyang mukha. Kailangan ko ng capital para sa bagong land acquisition sa Batangas. Binitiwan niya ang mga papel na para bang napapaso siya. Nagsimulang magkalat ang mga ito sa sahig. Saan mo nakuha to? Tanong niya. Ang boses ay naging isang garalgal na bulong. This is fake! Gawa-gawa mo lang to. Tumingin siya kay Angela. Naghahanap ng reaksyon. Ngunit ang mukha nito ay nanatiling isang blangkong pader. Ang katahimikan ni Angela ang sumira sa kanya. Ang katahimikan nito ang nagpapatunay na lahat ay totoo. Angela, please. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang pagmamataas, ang kapangyarihan, lahat ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira ay isang hubad na takot. Makining ka sa akin. Lumapit siya. Sinusubukang abutin ang kamay nito. Ngunit umatras ito. Doon na siya tuluyang bumagsak. Lumuhod siya sa sahig na marmol. Sa gitna ng mga nagkalat na papel ng kanyang krimen. Ang mahal na champagne ay nakalimutan na sa mesa. Mahal kita, Angela. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang mga salita ay nagkukumahog na lumabas sa kanyang bibig. Ang mga luha ng isang desperadong tao ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nagawa ko lang ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin, para mabigyan kita ng buhay na nararapat sa'yo. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida nito na parang isang batang nagmamakaawa. Please, huwag mong gawin to. Sisirain mo tayo. Sa wakas, gumalaw si Angela. Dahan-dahan nitong inialis ang kanyang kamay mula sa damit nito. Tumingin ito sa kanya, sa nakaluhod niyang anyo. Hindi para sa atin, Carlo, sabi nito. Ang boses ay malamig at matatag.
para sa sarili mo. At kasabay ng mga salitang yon, isang tunog mula sa labas ang nagsimulang pumasok sa loob ng silid. Mahina sa simula, isang sirena. Pagkatapos ay dumami, 2, 3, papalakas ng papalakas, papalapit ng papalapit. Hindi na tiningnan ni Angela si Carlo habang isinusaut ng mga ahente ng NBI ang posa sa kanyang mga nanginginig na kamay. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito, ang imahe ng kanyang pagbagsak, ang pagkawala ng yabang, ang paglitaw ng dalisay na takot, ay nakatatak na sa kanyang isipan, hindi bilang isang tropeyo, kundi bilang isang malungkot na katapusan. Angela, huwag mong hayaang mangyari to. Angela! Ang mga sigaw ni Carlo ay sumunod sa kanya habang siya ay naglalakad papalabas ng sala, tinutulungan ng saklay at ng isang babaeng ahente. Hindi siya lumingon. Bawat sigaw ay parang isang pako na isinasara ang kabaong ng kanilang nakaraan. Ang labas ng mansyon ay isang kaguluhan. Ang mga kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagpipinta ng pula at asul sa puting pader ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay ay sumisilip mula sa kanilang mga bintana. May mga media van na rin na mabilis na nakarating. Isang ahente ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Bago siya pumasok, nakita niya si Carlo na inilalabas. Ang dating makapangyarihang CEO. Ngayon ay nakayuko, ang mamahaling suit ay gusot, ang mukha ay nakatago sa kahihiyan. Saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Carlo, wala nang pagmamakaawa. Ang nandoon na lang ay isang malamig at dalisay na galit, isang pagbabanta. Ngunit hindi na natinag si Angela. Ang takot na minsan niyang naramdaman para sa lalaking yon ay wala na. Kinabukasan, ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Carlo ay nasa lahat ng pahayagan at balita. Scandal. CEO ng Del Mundo Corp. Inaresto dahil sa pandaraya sa sariling pundasyon ng asawa. Ang mga tawag sa kanyang telepono ay walang tigil, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nanatili siya sa loob ng isang silid sa headquarters ng NBI, nagbibigay ng kanyang opisyal na salaysay. Kalmado, detalyado, walang emosyon. Nang makauwi siya sa mansyon kinagabihan, isang bahay na ngayon ay parang isang malaking mausoleo. Isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya. Si Doña Esmeralda. Nakatayo ito sa gitna ng sala, nakasuot ng itim, na parabang nagluluksa. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng lungkot, kundi ng nag-aapoy na puot. Halimaw ka, sabi nito. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. Sinira mo ang anak ko. Sinira mo ang pamilya natin. Hindi sumagot si Angela. Tinitigan lang niya ang babaeng minsan niyang tinawag na pangalawang ina. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo, patuloy ni Doña Esmeralda, papalapit sa kanya. Ibinigay sa'yo ng anak ko ang isang marangyang buhay, isang pangalan. At ito ang isusukli mo, ang ipahiya siya sa buong mundo, dahil lang sa kaunting pera? Hindi po ito tungkol sa pera, tita. Sa wakas ay sagot ni Angela. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. Ang dating Angela na yumuyuko na lang ay wala na. Ito ay tungkol sa tiwala. Sinira niya ang tiwala ng mga taong nangangailangan. At iyon, hinding-hindi ko mapapalampas. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Doña Esmeralda. Itinaas ang kamay na para bang sasampalin siya. Ngunit hindi man lang kumurap si Angela. Ang utang na loob ko po ay sa mga taong sinumpaan kong paglilingkuran. Hindi sa isang pamilyang ginagamit ang pagtulong para magnakaw. Natigilan si Doña Esmeralda. Walang maisagot. Sa wakas, tumalikod ito, talunan. Bago ito umalis, humarap itong muli. Magsisisi ka, Angela. Mag-iisa ka habang buhay. Nang umalis na si Doña Esmeralda, doon lang naramdaman ni Angela ang bigat ng lahat. Naupo siya sa gitna ng malawak na sala, sa parehong sofa
kung saan siya naupo noong araw na sinabi ni Carlo na siya ay isang kahihiyan. Ang bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, pinayagan ni Angela ang sarili niyang umiyak. Hindi ito iyak ng galit o pagsisisi. Ito ay iyak ng pagkawala. Iyak para sa pag-ibig na inakala niyang totoo. Iyak para sa mga pangarap na ngayon ay pira-piraso na lang. Iyak para sa babaeng minsan ay naniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Matapos ang ilang sandali, huminto siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Sa kumikinang na wedding ring na simbolo ng mga pangakong napako. Dahan-dahan, hinubad niya ito. Inilagay niya ito sa ibabaw ng glass table. Ang ginto ay tila nawalan ng kintab. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang parehong sakit ng pagtatapos at ang hindi maipaliwanag na gaan ng paglaya. Makalipas ang isang linggo, habang siya ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit, ang mga uniforme muna, isang special delivery ang dumating para sa kanya. Isang makapal na sobre na may opisyal na selyo. Kinakabahan niyang binuksan ito. Sa loob ay isang liham, isang formal na imbitasyon mula sa opisina ng presidente. Iniimbitahan si Captain Angela Reyes sa palasyo ng Malacanang upang personal na tanggapin ang medalya ng kagitingan para sa kanyang pambihirang katapangan at serbisyo sa bayan sa panahon ng kalamidad sa Surigao. Ang bulwagan ng Malacanang ay tahimik at maringal. Ang bigat ng kasaysayan ay ramdam sa bawat larawang nakasabit sa dingding, sa bawat detalyeng gawa sa kahoy na nara. Ngunit para kay Angela, na nakatayo ng tuwid sa kanyang puting uniforme, ang pinakamabigat na bagay sa silid ay ang maliit na medalyang nakasabit sa isang pulang laso. Ilang buwan na ang lumipas. Ang iskandalo tungkol kay Carlo Del Mundo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga balita. Si Carlo ay nilitis at napatunayang nagkasala. Ang kanyang imperyo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Si Doña Esmeralda ay nagbebenta na ng mga ari-arian para makapagpiyansa. Pero hindi na iniisip ni Angela ang mga iyon. Nang tawagin ang kanyang pangalan, humakbang siya pasulong. Ang bawat hakbang ay tiyak. Hindi na kailangan ng saklay. Ang kanyang binti ay magaling na, ngunit ang mas mahalaga, ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng humilom. Isinabit ng presidente ang medalya ng kagitingan sa kanyang leeg. Ang bigat nito ay isang kaaya-ayang paalala, hindi ng bigat ng responsibilidad, kundi ng bigat ng karangalan. Mayroon ka bang nais sabihin, Captain Reyes? Tanong ng presidente sa mikropono. Tumango si Angela. Humarap siya sa mga kamera at sa mga panauhin. Maraming salamat po, Mr. President. Simula ni siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang karangalang ito ay hindi lamang para sa akin. Huminga siya ng malalim. Ito po ay para sa bawat sundalo, sa bawat rescuer, at sa bawat volunteer na walang pag-iimbot na naglilingkod sa ating bayan sa oras ng pangangailangan. Ito po ay para sa mga taong nawalan, ngunit hindi nawalan ng pag-asa. At higit sa lahat, ito ay para sa bawat Pilipino na naniniwala na ang paggawa ng tama ay palaging mas mahalaga kaysa sa paggawa ng madali. Wala siyang binanggit tungkol sa pagtataksil. Wala siyang binanggit tungkol sa sakit. Ang kanyang mga salita ay hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kinabukasang itinatayo sa pundasyon ng katapatan at serbisyo. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na umuwi sa mansyon na ibinebenta na, nagpahatid si Angela sa paliparan. Sumakay siya sa isang maliit na eroplano patungong Surigao. Bumalik siya hindi bilang isang rescuer, kundi bilang isang saksi. Ang dating tanawin ng pagkawasak ay napalitan na ng mga tunog ng pagtatayo. Mga bahay na muling itinayo, mga tindahan na muling nagbukas. Ang hangin ay hindi na amoy lungkot,
kundi amoy ng bagong pintura at bagong pag-asa. Naglakad siya sa isang maliit na eskwelahan na pansamantalang itinayo. At doon, sa gitna ng mga batang naghahabulan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, ang batang babae na kanyang iniligtas mula sa gumuhuhong hardware store. "Ate Captain!" Sigaw ng bata. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ang mga paa ay maliksi at walang bakas ng pinsala. Yumuko si Angela at niyakap ang bata ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na mas dalisay kaysa sa anumang yaman o papuri. Ito ang bunga ng kanyang serbisyo. Isang buhay, isang kinabukasan. Kinagabihan, umakyat si Angela sa isang burol na natatanaw ang karagatan. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hindi na siya si Mrs. Del Mundo, at ayos lang iyon. Siya si Captain Angela Reyes, isang doktor, isang sundalo, isang babaeng dinurog ng pag-ibig, ngunit muling binuo ng kanyang tungkulin at ng pagmamahal sa sarili. Ang kapatawaran na kanyang hinahanap ay hindi para kay Carlo, kundi para sa kanyang sarili. Kapatawaran sa pagpayag niyang maliitin ang kanyang halaga para sa pag-ibig ng iba. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Lieutenant Marco. "Congrats po ulit, Captain. Proud kami sa'yo." Ngumiti si Angela, isang totoong nangiti na umabot sa kanyang mga mata. Nag-type siya ng sagot. "Salamat, Marco." Ibinulsa niya ang telepono. Patuloy siyang nakatitig sa papalubog na araw. Ang hinaharap ay hindi malinaw. Ang kanyang puso ay may mga peklat pa. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi nag-iisa, kundi buo at malaya.